Ito pag-usapan natin mula kay Abs Gill, no? Na dati na rin ako nagre-reaction dito sa channel nito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, ilalagay ko po ang link sa description sa ibaba, no? Bakit o why is not easy to defeat the Philippines? Bakit nga ba hindi ganun kadali o madaling talunin ang Pilipinas? Alamin natin 'yan at pag-usapan natin mga tol, no, dito sa ating reaction video and commentary mga kapatid. Bago natin 'to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Ang Pilipinas. So ito ang ating pag-uusapan ngayon mga tol, no? Bakit nga ba hindi ganun kadaling matalo ng China o talunin ng China ang bansang Pilipinas? Bakit nga ba? Yan ang ating pag-usapan. So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Ang Pilipinas ay isang mahalagang player sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na may malaking potensyal na maging balwarte laban sa anumang pag-ekspansyon ng China sa rehiyon. May ilang mga partikular na kadahilanan kung bakit hirap ang China na sakupin ang mga karatig bansa nito. Habang mayroong mga hamon at tensyon sa mga ugnayan sa pagitan ng mga bansa, ang mga kadahilanan tulad ng geopolitika, internasyonal na karapatan, pambansang pagkakakilanlan, ekonomiya at internasyonal na ugnayan sa mga kaalyado sa iba't ibang panig ng mundo. Tama. Kaya't samahan niyo ako at ating alamin ang mga kadahilanan na kung bakit hindi kayang sakupin ng China ang Pilipinas. Ilan yun no? Sa mga kadahilanan mga tol, yung geopolitical, tapos syempre yung kaugnayan natin sa iba't ibang mga bansa. Saka pa lang dito pa lang sa South China Sea. Diba? Diyan pa lang sa South China Sea mga tol na daanan yan ng halos kalahati ng kalakal sa buong mundo mga tol. So apektado, maapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo kapag dito nagkaroon talaga ng labanan dito sa South China Sea. Which is sa palagay ko naman sa tingin ko hindi yan mapapayagan ng napakaraming bansa kasi maaapektuhan yung kanilang negosyo, 'di ba? Maaapektuhan yung kanilang ekonomiya dahil lamang sa pagsisiga ng isang bansang makasarili o ganid, 'di ba? Naisip mo na ba kung bakit hindi kayang talunin ng China ang Pilipinas? Ito ay isang tanong na umiikot sa geopolitical sphere na kung saan ang mga sagot ay nasa nagbabagong dinamika ng kapangyarihan at diskarte ng bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Pilipinas ay gumawa ng makabuluhang pagbabago sa patakarang panlabas nito, na kung saan humiwalay ang bansang Pilipinas sa China mula sa mga maling diskarte at pananakop nito at tinututulan ang maling pakikipag-alyansa noon na sinimulan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Sa halip, pinili ng Pilipinas na palakasin ang alyansa nito sa Estados Unidos, isang hakbang na nagpakomplikado sa mga aksyon ng China sa rehiyon. Ang ika-39 na balikatan na pagsasanay militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas noong Abril taong 2024 hanggang May 10, ay isang malinaw na pagpapakita ng estratehikong pagbabagong ito. At isa sa pinakamalaki sa 3 dekada nitong kasaysayan, isang pagpapakita ng lakas na umani ng batikos mula sa Beijing. Ngunit para sa higit pa sa isang pagsasanay sa militar, ito ay isang pahayag, na kung saan nagpapakita ito na kinokondena ang mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea at muling pinagtibay ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pagiging mapanindigan ng China sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng lumalagong alalahanin, at ang kanilang mga agresibong aksyon sa eksplosibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lamang nagpahirap sa relasyon. Tama. Ngunit naging dahilan din ng Pilipinas na palalimin ang alyansa sa seguridad sa bansang Estados Unidos. Tama. Actually, ang naglapit talaga sa atin sa US, China. Sila ang dahilan. Tinulak nila tayo papalayo, mga tol, dahil sa kanilang ginagawa. Actually, ganun naman talaga literal na ginagawa nila, 'di ba? Tinutulak nila palayo ang mga Pilipino sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pangwa-water cannon nila.
Ang pagbabagong ito sa diskarte at alyansa ay nagdulot ng isang alalahanin sa mga plano ng China. Ang kanilang labis na kumpiyansa bilang isang pandaigdigang kapangyarihan ay sinubok ang matapang na hakbang ng Pilipinas. Binigyang diin ng mga desisyon ng Pilipinas ang pangangailangan ng China na muling suriin ang diskarte sa patakarang panlabas nito. Ang dinamikong kapangyarihan sa rehiyon ay nagbabago na ipinakita ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito isang bansang madaling masakop o matakot. Ang problema nga lang mga tol, putulin ko muna, ang problema nga lang, dahil nga nagbabago-bago ang Pilipinas ng namumuno, nagbabago-bago tayo ng pamamaraan at estilo, dahil depende nga yan kung sino presidente. Eto, kung matigas si President BBM, sa loob ng 6 na taon mahihirapan ng China. Pero kung yung papalit sa kanya after 6 years, di ba? Siyempre, magkakaroon na naman ng botohan, iba naman ang tatakbo bilang presidente at mananalo. Paano kung nasindak? Paano kung natakot? Yumuko sa China, sumuko sa China, nagpailalim sa China. Anong mangyayari? 'Di ba? 'Yun ang lagi nating tanong 'di ba? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. After PBBM, sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Ito ba'y makikipagkaibigan sa China o ipagpapatuloy yung laban ng Pilipinas? Sa tingin ninyo, comment kayo sa ibaba. Pinili nitong manindigan laban sa isang pandaigdigang kapangyarihan upang protektahan ang mga interes nito. At igiit ang soberanya na sa larong ng kapangyarihan ay gumagawa ng hakbang ang Pilipinas. Ngunit ano ang kahahantungan sa mga pagbabagong ito? At ano ang nagudyok sa isang bansa na baguhin ang takbo at mga pagkilos ng rehiyon? Isang nakakaintriga na tanong, hindi ba? Isipin natin ang pagiging pinuno ng isang bansa at pinamumunuan ng mga patakarang panlabas nito, walang anupaman at ang kabigla-bigla ang mga hakbang at pagkilos ng mga karatig na bansa ay nagsimulang isalin ang mga pasanin at mga maling hakbang nito. Ganyan talaga ang nangyari sa dating mapayapang West Philippine Sea. Sa loob ng maraming taon, pinalakas ng China ang pagiging mapanindigan nito sa mga karagatang ito, kahit na umabot pa sa pagbaluktot ng mga patakaran nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Daming parko, no? Ang talakayan patungkol sa mga rehiyon na sa ilalim ng internasyonal na batas, ang mga paggalugad at paggamit ng mga yamang minerals ay para lamang sa bansang Pilipinas. Ngunit ang China, na tila hindi nabigla sa mga regulasyong ito, ay nagpasya na iparamdam ang presensya nito sa mga lugar na pilit na inaangkin nito. Tama. Ngayon, ito ay hindi lamang isang kaso sa ilang mga bangkang pangingisda na naligaw ng landas lamang. Ang mga agresibong aksyon ng China ay mapanukso kahit na sila ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan, isang mensahe sa mundo na ang China ay handang itulak ang mga higit na hangganan nito, kung saan ito ay literal at mapangahas. Ang ganito paggugali ay hindi natural na makabubuti sa bansang Pilipinas. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, na medyo komplikado ay nagsimulang umasim. Ang mga mapangahas na aksyon ng China ay hindi lamang isang bahagyang laban sa soberanya ng Pilipinas, kundi isang banta din sa seguridad nito. Malinaw na may kailangang baguhin, kaya't ginawa ng Pilipinas kung ano ang nararapat gawin ng sinumang bansa na may paggalang sa sarili at bukas ang pag-iisip kapag nahaharap sa ganitong suliranin. Muling nating isinaalang-alang ang mga paninindigan at karapatan ng bansa. Kaya't napagpasyahan ng bansa na oras na upang ilipat ang diskarte nito mula sa pananahimik nito upang lumayo sa China at isulong ang mga interes tungo sa pagpapalakas ng mga alyansa nito sa mga karatig bansa. Ito ay isang matapang na hakbang tungo sa pagkakaroon ng makabuluhang epekto, hindi lamang para sa Pilipinas, ngunit para sa buong rehiyon. Sabi nga sa kasabihan, actions have consequences. Tama. Ang pagiging mapanindigan ng China sa South China Sea ang naging dahilan ng makabuluhang pagbabago sa geopolitical landscape, isang pagbabago na makikita sa Pilipinas na tumayo laban sa China, na kinakailangang muling pag-isipan ang mga susunod na hakbang at makabagong estratehiyo nito. Tama din kasi nung unang-unang upo ni PBBM mga tol, isa ang China sa unang-una niyang binisita 'Di ba? Nakipag-usap siya kay Xi Jinping Pero tignan mo ngayon, China kasagutan natin. Sa isang natin. pampulitikang entidad na mundo kung saan ang mga alyansa ay maaaring magbigay ng balanse sa bawat bansa, ang tanong, kanino ba dapat umanib ang bansang ito para sa kapayapaan? Ang sagot sa tanong na iyan ay makikita sa mga alyansa ng Pilipinas sa pagpapalakas sa nakaraan noong 38th na Balikatan Military Exercise.
na ginanap noong Abril ng 2023, ito ay pagpapakita ng pagkakaisa at lakas sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang pagsasanay na ito, ang pinakamalaki sa 30 taong kasaysayan nito, ay isang direktang tugon sa pagtaas ng paninindigan ng China sa West Philippine Sea, isang hakbang na hindi napapansin ng Beijing. Ngayon, alamin natin ng mas malalim ang kahalagahan ng alyansang ito. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpasya ang Pilipinas na lumipat sa diskarte sa pagpapatahimik ng China na itinuloy ng kanyang hinalinhan na ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Nakita ng estratehikong kinasasalalayan na ito ang paglapit ng Pilipinas sa Estados Unidos, na nagpagulo sa mga aksyon ng China sa rehiyon. Sa magkasanib na pahayag na inilabas ng Estados Unidos at Pilipinas, kinundina nila ang ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ito ay isang malinaw na muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito ay isang pahayag na umalingaw sa mga internasyonal na hangganan, na sumasalamin sa mga bansang tahimik na nagmamasid sa mga agresibong aksyon ng China. Actually, hindi lang United States ang nagsasalita ngayon at gumagalaw para sa kapayapaan dito, mga tol. Marami pang ibang mga bansa na talagang kitang-kita nila kung gaano ka-agresibo ang China ng igiit yung mga inaangkin nilang teritoryo. Ang mga aksyon ng China sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nagpahirap sa mga relasyon ng bansa hanggang sa sukdulan nito. Nadama ng Pilipinas ang pangangailangan nito upang palakasin ang alyansa nito sa Estados Unidos para sa seguridad. Ito ay isang estratehikong hakbang na itinampok ang labis na kumpiyansa ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan at binibigyang diin ang pangangailangan para sa muling pagsusuri ng diskarte sa patakarang panlabas nito. Ang pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay naging isang makabuluhang pag-unlad sa geopolitical landscape. Ito ay lumikha ng isang panimbang sa pagiging mapamilit ng China, isang panimbang na maaaring potensyal na pagbalanse sa mga karapatang pantao. Ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at US ay muling pinatibay, na labis na ikinalungkot ng China. Ang alyansang ito, na pinatibay sa harap ng kahirapan, ay isang patunay ng kapangyarihan ng mga relasyong diplomatiko at ang kahalagahan ng sama-samang pagtindig para sa kapayapaan at katatagan. Ngunit ano ang kahihinatnan nito para sa hinaharap? Ano ang maaaring maging epekto nito sa China at sa rehiyon sa kabuuan? Kapag nagbago ang estratehiyo sa mga ahidres ng entablado ng mundo, paano ito gumagana sa mga manlalaro? Ito ay isang tanong na nangunguna sa geopolitics mula pa noong simula ng sibilisasyon, at isa itong kinakaharap ng China ngayon. Ang Pilipinas, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay inilipat ang kanilang mga katapatan na nagpagulo sa posisyon ng China sa rehiyon. Ang pagiging mapanindigan ng China sa West Philippine Sea ay nagpapalala ng tensyon sa pag-aangkin ng walang patunay. Noong nakaraan, ginanap ang pinakabagong 39th Balikatan Military Exercise sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, ang pinakamalaki sa 3 dekada nitong kasaysayan, ay direktang tugon sa lumalaking hubris ng China. Ang alyansang ito, na pinatibay ng kapwa pag-aalala sa agresibong pag-uugali ng China, ay naglagay ng isang malaking hadlang sa landas ng China tungo sa pangrehiyong dominasyon. Hindi lamang ang mga pagsasanay sa militar ang nagdulot ng isang wrench sa mga plano ng China. Ginamit ng Pilipinas at Estados Unidos ang kapangyarihan ng diplomasya upang kontrahin ang pagiging mapamilit ng China. Naglabas sila ng magkasanib na pahayag, na kinundina ang mga ilegal na aktibidad ng China sa rehiyon at muling pinagtitibay ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan. Ang pampublikong pagsaway na ito, na nagmumula sa dalawang maimpluwensyang bansa, ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa Beijing. Ang malalakas na taktika ng balikatan na ito ay hindi maiiwasan, at ang mga pag-unlad na ito ay nagpahirap sa ugnayan ng China at Pilipinas. Yan o. Kaya nagkaroon ng mga balikatan na yan, mga tol. China rin ang may dahilan dyan, mga tol. 'Di ba? Kasi dati ang mga exercises natin para sa mga internal problems Pero dahil nga etong China, pinapakita nila yung pagiging bulas nila, talagang ang Pilipinas, pinaghahandaan na rin sila. Kaya hindi talaga sila pwede basta-basta Dahil syempre ang Pilipinas ngayon, hindi na rin tulad nung dati. Kahit papano ngayon may palag na tayo, at naipakita na rin natin sa buong mundo na meron talaga tayo mga kaalyadong bansa na pwede nating makasama
na ipaglaban at lumaban, 'di ba? Naging punto ng pagtatalo ang eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas, kung saan ang mga agresibong aksyon ng China ay humahantong sa pagtaas ng tensyon. Mm, Ang Pilipinas, na minsang nakita bilang isang appeaser sa foreign policy agenda ng China, ay naging isang mabigat na kalaban nito. tama. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagbigay diin sa isang mahalagang punto, ang labis na kumpiyansa ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Kasi yun nga talaga ang purpose nila kung bakit sila nagpalakas ng naval forces nila at saka ng mga assets nila kung bakit sila nagparami. Para hindi na nila kailangan dumaan pa sa legality. No, kung ano yung gusto nilang angkinin, maaangkin nila by force. Yun ang gusto nila. Ang problema nga syempre, hindi naman din papayag yung ibang mga malalakas na bansa na maungusan sila mga to. Like for example, itong US, 'di ba? Kung hahayaan nila ang China na mag-expand ng teritoryo sa pamamagitan ng pananakop ng walang giyera, dahil nga ang ibig sabihin ng pananakop ng walang giyera yung tipo tatakutin ka ng China, i-intimidate ka lang hanggang sa sumuko ka, hanggang sa magpailalim ka na sa kanila o di sumuko ka na sa kanila ng walang giyera. Natakot ka na agad eh. Pag yun pinayagan ng Amerika mga tol, talagang wala. Mauungusan talaga sila kasi sobrang kalat na ang China nun. Hanggang sa dumating ang panahon na napapalibutan na sila ng mga Chekwa dahil ang dami ng nakubkob na teritoryo ng Chekwa nun. Ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea at ang relasyon nito sa Pilipinas ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa muling pagsusuri ng diskarte sa patakarang panlabas nito. Maaaring gumana ang malakas na pag-aarmas ng China sa nakaraan, ngunit sa harap ng pagbabago ng mga alyansa at isang mas mapanindigang Pilipinas, malinaw na kailangan ng isang bagong diskarte. Ang malakas na taktika ng pag-aarmas ng China ay nahaharap sa isang mabigat na kalaban. Ang mga players sa headrace ng entablado ng mundo ay nagbago, at ang China ay natututo marahil sa mahirap na paraan nito, na kung saan ang bawat galaw ay may mga hangganan din. Ngayon ang matinding katanungan ay kung saan ito haantong ang relasyon ng dalawang bansa. Mula sa agawan ng teritoryo, nakita natin ang pagbabago sa power dynamics sa paglayo ng Pilipinas sa isang diskarte sa pagpapatahimik ng China. Ang katalista para sa pagbabagong ito, ang lalong paninindigang ng China sa West Philippine Sea na nagbunsod ng tugon mula sa Pilipinas at sa mga bansang kaalyado nito. Sana may napulot kayo. Ngayon, paano matatalo ng China ang Pilipinas? Gayong yung pinapakita nilang puwersa ay meron ding kakampi ang Pilipinas na may kasing tulad na puwersa. 'Di ba? Pagdating naman sa legalidad, nasa Pilipinas pa rin ang panig na nasa tama. Sila wala eh. Illegal sila rito eh. Ngayon, paano matatalo ng China ang Pilipinas, mga tol? Isa lang, kapag natakot ang presidente at nagpailalim sa kanila, talo na ang Pilipinas nun. Pero kung ang presidente ng Pilipinas ay maninindigan na ang West Philippine Sea to na inaangkin ng China talagang sa Pilipinas at gagamitin ng lahat na makakaya para humingi ng tulong sa ibang mga malalakas na bansa, walang magagawa ang bulas mga tol. Kaya mahihirapan ng China na sakupin ang Pilipinas dahil tama din yung ginagawa ng presidente natin ngayon. Pero tulad nga nung sinabi ko kanina sa umpisa, what if nagpalit na ng presidente ang Pilipinas at matatakotin, nerbiyoso, na pwedeng sabihan na yung si Jinping, we're going to have a trouble. Tapos, shucks, trouble. Ayoko na. Suko na ako. Patay tayo dyan mga tol. Anyway, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong saloobin at palapalagay. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.